Hindi aksidente na nakita mo ang panalangin ito ngayon. May mas mataas na kapangyarihan na nagdala sa iyo rito dahil ang panahong ito ay hindi ordinaryo, kundi isang banal na pagtawag mula sa langit. Hindi ito isang karaniwang video, ito ay isang pintuan, isang kodigo mula sa kalangitan na kapag binuksan mo, ang daloy ng kayamanan na matagal nang naantala ay magsisimulang bumuhos sa iyong buhay. Alam naming matagal ka nang nanalangin. Alam naming maraming gabi kang hindi nakatulog. Iniisip kung kailan darating ang sagot. Ilang beses mo nang tinanong ang Diyos kung naririnig ka pa ba niya. Ilang beses mong sinabi sa sarili mong kahit isang himala lang, Panginoon. Kahit isa lang. Ang panalangin ito ang kasagutan. Ang himalang iyon ay dumarating ngayon. Kaya huwag kang lalaktaw. Huwag kang aalis. Dahil sa bawat salita na maririnig mo, may espiritual na susi na binubuksan. May kadena na napuputol. May pintuang bumubukas. May pera na dumarating. Hindi mo kailangang malaman kung paano. Ang kailangan mo lang ay ang pananalig. Dahil kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, totoo iyon. Ang espiritu mo ang sumigaw at ang langit ang tumugon. At sa mismong sandaling ito, nagsisimula na ang pagdaloy ng biyaya. Hindi mo pa man ito nauunawaan, ngunit may puwersang gumagalaw para sa iyo. May mga deposito na inililipat sa iyong pangalan. May mga koneksyon na inaayos. May mga biyayang tinatawag ang pangalan mo. Kaya manatili ka rito. Huwag mong hayaang ang kaaway ang manghimasok at ilayo ka sa mismong panalangin ito. Dahil kapag narinig mo ito ng buo at buong puso kang sumabay, ang yaman ay hindi lamang darating kundi lalapit sa iyo. Walang aksidente sa kaharian ng Diyos. At kung naririto ka ngayon, ibig sabihin, tinatawag ka ng langit para tumanggap ng higit pa. Kaya buksan mo ang iyong puso at hayaang ang panalangin ito ang maging simula ng pagbabago na matagal mo nang inaasam. Baka matagal ka nang naglalakad na mag-isa, nagtataglay ng bigat na hindi mo na alam kung saan mo pa itatago. Baka araw-araw mong kinakausap ang Diyos sa katahimikan, umaasang may makarinig sa mga hiling mong hindi mo na kayang isigaw. Baka pagod ka na, hindi lang pagod sa trabaho, kundi pagod na sa paulit-ulit na pagkukulang, sa pangakong darating ang kaginhawaan na hanggang ngayon ay tila mailap pa rin. Ilang beses ka nang nangakong magtatagumpay ka, ilang gabi mong kinumbinsi ang sarili mo na bukas ay magiging mas maayos. Pero bawat bukas, pareho pa rin ang takbo, parang nakakulong ka sa siklo ng pagkabigo. At kahit anong pilit mong maging matatag, may mga gabi pa rin na bumabalik ang tanong, hanggang kailan pa ganito? Hindi ba't minsan mong naramdaman na parang nakakalimutan ka na ng langit? Na parang may nakaharang sa daloy ng biyaya? Pero kung ganun, bakit sa kabila ng lahat ng yan ay nananatili ka pa ring umaasa? Dahil malalim sa puso mo, alam mong may nakalaan para sa iyo. Hindi mo pa man ito hawak, nararamdaman mo na ito ay paparating. Hindi ka pa yumayaman, pero alam mong hindi mo na kailangang mamalagi sa kakulangan. Hindi ka pa nakakabayad sa lahat ng utang, pero may tiwala kang darating ang kasagutan. At ang panalangin ito ay hindi lamang para sa karaniwang dasal. Ito ay isang panawagan mula sa langit, isang pinto papunta sa bagong yugto. Hindi ito para sa lahat, kundi para sa mga nilalang na katulad mo, mga taong hindi sumuko kahit ilang beses nang nadapa, mga nilalang na kahit ubos na ang lakas ay patuloy pa ring nananalig. Kaya ngayon, inaanyayahan kita na manatili hanggang dulo. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong kaluluwa na sabik sa kapayapaan, sa kaginhawaan, sa pagbabago. Hayaan mong ang panalangin ito ang magsilbing sagot sa panahong iniisip mong walang nakikinig. Hayaan mong sa bawat salita ay kumatok tayo sa puso ng Diyos. Dahil ang langit ay hindi kailanman bingi sa pusong marunong maniwala. Hindi hadlang ang laki ng problema, hindi sukatan ang tagal ng paghihintay. Sapagkat kapag ang Diyos ang kumilos, ang lahat ay maaaring magbago sa isang iglap.
At ngayon, ito ang iglap na iyon. Manatili ka at hayaan mong sa oras na ito, magsimulang bumukas ang lahat ng pintuang matagal nang nakasara sa iyong harapan. May isang lihim na hindi laging sinasabi sa mga panalangin tungkol sa yaman, na ang tunay na kayamanan ay hindi nagsisimula sa bangko kundi sa paniniwala. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang pera mo ngayon, kundi kung gaano kalaki ang kapasidad mong tumanggap ng kayamanang itinakda na para sa iyo. Dahil may mga biyayang nakaabang na sa langit, ngunit hindi bumababa dahil sarado ang puso, takot ang isipan at pagod ang kaluluwa. At ang panalangin ito ay dinisenyo hindi lamang upang humingi, kundi upang buksan. Buksan ang daluyan, buksan ang loob, buksan ang pananampalataya. Sapagkat kapag nagsimulang buksan ng isang kaluluwa ang sarili niya sa kapangyarihan ng pananalig, ang langit ay hindi pumapalya sa pagsagot. Kaya ngayon, ang sikreto ay ito. Hindi mo kailangang hanapin ang kayamanan sa labas. Ito ay hinihintay ka sa loob. At ang panalangin ito ay susi para mapalitan ang takot ng pagtitiwala, ang kulang ng kasaganaan at ang kawalan ng direksyon ng malinaw na gabay. Mula sa simula ng panalangin hanggang sa huling salita, isang espiritual na pinto ang mabubuksan. Isa itong kodigo, isang panawagan sa mga puwersang hindi nakikita na bumaba at gumawa ng himala sa mga lugar na matagal ng tuyot. At habang pinapakinggan mo ito, unti-unting gumagalaw ang mga bagay sa hindi mo nakikitang dimensyon. May pera na nailalabas, may kontrata na inaaprubahan, may numero na tinatawagan para sa biyayang dadaloy sa iyo. Pero higit sa lahat, may panibagong kaalaman na bumubuo sa puso mo na hindi mo na kailangang mamuhay sa takot, na may Diyos na nagmamalasakit sa iyong mga pangangailangan. Kaya kung nararamdaman mong totoo ito, sundan ang panalangin hanggang dulo. Huwag mong hayaang makalampas sa iyo ang pagkakataong ito, dahil bawat salita ay may dalang enerhiya. At sa oras na marinig mo ang mismong panalangin, magsisimulang gumalaw ang yaman, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. At habang ang iba ay nanonood lang, ikaw ay tumatanggap, dahil ikaw ay handa, ikaw ay tinawag. At ito ang panahong iyon. Ama naming nasa langit, sa sandaling ito, lumalapit kami ng buong puso at buong pananampalataya. Hindi para magreklamo, kundi para kumatok sa iyong mga pintuan. Hindi dahil sa desperado kami, kundi dahil naniniwala kami na ikaw ang tanging pinagmumulan ng lahat ng yaman, kapayapaan at himala. O Diyos, sa iyong harapan ay inilalapag namin ang lahat ng aming mga takot, lahat ng aming mga pag-aalala, lahat ng aming mga pagkakautang, lahat ng aming mga pagkukulang, at lahat ng aming mga pangarap na tila hindi namin kayang abutin. Dahil sa panalangin ito, naniniwala kaming may mangyayaring hindi inaasahan. Naniniwala kami na sa oras na ito, may pintuang bubukas, may kayamanang dadaloy, may kasaganaan na magsisimulang umagos sa bawat aspeto ng aming buhay. Hindi kami narito para humingi lamang ng pera, Panginoon. Narito kami para humingi ng direksyon, ng karunungan, ng pagpapala na hindi nauubos, ng ideya na magdadala ng tagumpay, ng koneksyon na mag-aangat sa amin sa bagong antas ng pamumuhay. Panginoon, narito ang anak mong matagal nang lumalaban. Narito ang anak mong pagod na sa kakaisip kung paano babayaran ng utang, kung paano pakakainin ng pamilya, kung paano itatayo muli ang negosyo, kung paano bubuhayin ang pag-asang unti-unti nang nawawala. Narito kami ngayon, Panginoon, sabay-sabay. Isa kaming komunidad ng mga anak mong naniniwala na kapag kami ay sama-samang tumawag sa iyong pangalan, ang langit ay hindi mananatiling tahimik. Kaya ngayon, sa bawat salitang sasambitin namin, itinuturing naming ito bilang deklarasyon ng pagbabago. Sa bawat Panginoon, dinggin mo kami, alam naming may kilos ka ng ginagawa. Sa bawat Ama, tulungan mo kami,
Alam naming may yaman ka ng inilalabas mula sa iyong kaban. Sa bawat luha may pag-asa. Sa bawat panalangin may sagot. Panginoon, ngayon, hinihiling namin na ipadala mo ang iyong espiritu upang linisin ang lahat ng harang sa aming pinansyal na daluyan. Kung may mga sumpa mula sa nakaraan, linisin mo. Kung may mga salitang itinapon sa amin na nagsasabing hindi kami aasenso, baliin mo. Kung may mga nakatagong paniniwala sa loob namin na nagsasabing hindi kami karapat-dapat yumaman, burahin mo at palitan mo ng bagong pananampalataya. Sa oras na ito, tinatanggap namin ang bagong pananaw na kami ay nilikha hindi para maghirap, kundi para umunlad. Na kami ay isinilang hindi upang magkulang, kundi upang mag-overflow. Na kami ay mga anak ng Diyos, at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kaya hindi kami tatanggap ng miserya, hindi kami tatanggap ng kakulangan, hindi kami tatanggap ng utang bilang normal. Tinatanggihan namin ang paulit-ulit na kahirapan. Tinatanggihan namin ang espiritu ng pagkakasala kapag kami ay tumatanggap ng biyaya. Tinatanggap namin ngayon ang kasaganaan bilang bahagi ng aming banal na karapatan bilang mga anak ng langit. Ngayon, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, kami ay nagdedeklara, darating na ang pera, hindi sa hinaharap, kundi ngayon. Hindi sa pamamagitan ng swerte, kundi sa pamamagitan ng iyong banal na kalooban. Ang mga bank account ay magsisimulang gumalaw. Ang mga kliyente ay tatawag, ang mga oportunidad ay biglang lilitaw. Ang mga negosyong matagal nang natutulog ay muling mabubuhay. Ang mga koneksyon ay muling bubuo. Ang mga utang ay mababayaran. Ang mga pangarap ay muling gigisingin. At lahat ng ito ay hindi dahil magaling kami, kundi dahil tapat ka. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, ikaw ang Diyos ng biglaang himala, ikaw ang Diyos ng bukas na lang may pumasok na pera, ikaw ang Diyos ng hindi mo inasahan, pero ibinuhos pa rin. Kaya ngayon, binubuksan namin ang aming mga palad bilang simbolo ng pagtanggap, bilang tanda ng pagsuko, bilang kilos ng pananampalataya. Ama, sa bawat salitang binibigkas namin ngayon, alam naming may enerhiya itong inilalabas. Hindi ito ordinaryong panalangin. Ito ay isang kombinasyon ng pananampalataya, deklarasyon at aktwal na pakikipag-ugnayan sa iyong espiritu. Kaya hinihiling namin ngayon, O Diyos, na alisin mo ang bawat espiritual na hadlang sa aming paligid. Kung may mga espiritu ng panggigipit, tanggalin mo. Kung may mga ancestral na paniniwala na pumipigil sa amin sa pagtanggap ng yaman, putulin mo. Kung may mga kasunduang hindi namin alam na bumabalot sa aming angkan na nagdadala ng pagkalugi, wasakin mo. At palitan mo ng liwanag, ng kalayaan, ng bagong simula. Itinuturing naming banal ang sandaling ito dahil ngayon sama-sama kaming umaamin na hindi namin kaya ng kami lang. Umaamin kaming nasubukan na naming lahat, ang overtime, ang side hustle, ang pagtitipid, ang pag-a-adjust, ang pagpapaubaya, ngunit parang laging kulang. Umaamin kami, Panginoon, na kahit kami ay nagsisikap, may parte ng buhay namin na tila paralisado. Pero ngayong araw na ito, ibinibigay namin ang kontrol sa iyo. Ikaw na ang magpatakbo, ikaw na ang gumawa ng paraan, ikaw na ang magbukas ng mga pinto, kahit yung mga sinarahan ng tao. Dahil kapag ang Diyos ang nagbukas, walang makapagsasara. At kapag ang Diyos ang nagsara, walang makapipilit na bumukas. Kaya ngayon, hinihiling namin, isara mo ang pinto ng kakulangan at buksan mo ang bintana ng kasaganaan. Panginoon, turuan mo kaming tumanggap. Turuan mo kaming hindi matakot sa pera. Turuan mo kaming hindi ikahiya ang pagpapala. Turuan mo kaming gamitin ng yaman bilang kasangkapan para maghatid ng kabutihan, para makatulong sa iba, para maisabuhay ang misyon naming mula sa langit. Alam naming hindi aksidente ang kakayanan naming mangarap ng mas malaki, sapagkat ikaw mismo ang naglagay ng pangarap na iyon sa puso namin.
At kung nilikha mo kaming may pangarap, sigurado kaming nilikha mo rin ang daan para matupad ito. Ngayon, Diyos ng langit at lupa, sinasabi naming sama-sama, tinatanggap namin ang yaman, tinatanggap namin ang promosyon, tinatanggap namin ang pabor, tinatanggap namin ang kasaganaan. Hindi namin ito ninanakaw, hindi namin ito pinipilit, tinatanggap lang namin ang sa amin, ang itinakda mo ng matagal na, pero ngayon lang namin kayang yakapin. Tinatanggap namin ito bilang tanda ng iyong kabutihan. Tinatanggap namin ito ng may pasasalamat at hindi pag-aalinlangan. Dahil simula ngayong sandaling ito, binabago namin ang aming paningin. Hindi na kami mag-iisip bilang dukha. Hindi na kami mag-iisip bilang kawawa. Mag-iisip kami bilang mga anak ng Hari ng Langit. At bilang anak ng Hari, kami ay may mana. Sa panahong ito, Panginoon, idinideklara naming may magaganap. Sa susunod na oras, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, magugulat na lang kami. May darating, may pera, may tawag, may email. May tao na biglang lalapit para tumulong. May negosyo na muling mabubuhay. May salitang maririnig na magbubukas ng bagong ideya. At sa mga salitang iyon, may kasamang pagsang-ayon mula sa langit. Hindi kami umaasa sa tao, hindi kami umaasa sa sistema, umaasa kami sa iyo. O Diyos na makapangyarihan, sinasabi namin ito ng may buong paniniwala. Hindi kami aalis sa panalangin ito na pareho ang buhay. Hindi kami lalabas sa panalangin ito na pareho ang pananaw. May nagbago na, may gumalaw na, may nabuksan na, at hindi ito titigil. Dahil kapag nagsimulang dumaloy ang yaman ng langit, hindi ito patak kundi pagbaha. Hindi ito maliit na tulong kundi malaking milagro. Hindi ito pasilip kundi ganap na pagpapalaya. Ngayon, Panginoon, dinideklara namin na sapat na ang mga taon ng pagkakait. Sapat na ang mga buwan ng pangungulila sa kasaganaan. Sapat na ang mga araw ng kaba tuwing dumarating ang bayarin. Sapat na ang mga oras ng pagtitiis habang ang iba ay umaani. Kami naman, Panginoon, kami naman ang tumanggap, kami naman ang yumaman, kami naman ang mapagpala, hindi sa inggit, kundi sa pananampalataya. Hindi dahil gusto lang namin ng pera, kundi dahil gusto naming maging daluyan ng iyong yaman para sa iba. Gusto naming matulungan ang aming pamilya. Gusto naming makapagbigay sa simbahan. Gusto naming makapagsimula ng negosyo na may layuning banal. Gusto naming mabuhay ng may dignidad, hindi bilang alipin ng mga utang, kundi bilang tagapamahala ng pagpapala. Panginoon, binubuksan namin ang aming mga mata sa bagong pananaw. Hindi na kami titingin sa sarili bilang laging salat. Ngayon, titingin kami sa salamin at makikita ang isang nilalang na pinagpala, isang nilalang na may kapasidad na tumanggap, isang nilalang na kayang tumayo at magsabing, "Ako ay mayaman, hindi lang sa pera, kundi sa layunin, sa grasya at sa pananampalataya." Ngayon, Panginoon, hinihingi namin, baguhin mo ang loob namin. Kung may takot pa rin sa pagyaman, alisin mo. Kung may paniniwalang masama ang pera, linisin mo. Kung may trauma mula sa kahirapan, hilumin mo. Ipagkaloob mo ang kalayaang hindi lang sa labas, kundi lalo na sa loob, dahil ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa loob. Sa bawat salita, sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng aming puso ngayon, inaanyayahan ka namin na pumasok sa bawat bahagi ng aming buhay. Hindi lang sa bank account namin, kundi sa mga plano namin. Hindi lang sa gastos namin, kundi sa disiplina namin. Hindi lang sa panalangin namin, kundi sa pagkilos namin araw-araw. Gawin mo kaming matalino sa pera. Gawin mo kaming responsable sa yaman. Gawin mo kaming tapat sa bawat biyayang matatanggap. Dahil simula ngayon, Panginoon, hindi na kami tatanggap para lang sa sarili. Kami ay tatanggap para ring magpasa, para ring maging tulay, para ring maging sagot sa panalangin ng iba. O Diyos, habang binibigkas namin ito ngayon, hayaan mong maramdaman namin sa aming katawan ang paggalaw ng langit. Isang mainit na pakiramdam,
Isang kakaibang kapayapaan, isang kumpirmasyong hindi kami nag-iisa. Isa itong senyales na may dumadaloy na, may kayamanang isinusulat na sa aming pangalan, may kontratang nilalagdaan, may account na pinupunan, may koneksyong inihahanda at habang pinapakinggan namin ito, unti-unti itong bumababa at hindi ito mapipigilan. Sapagkat ito'y galing sa iyo, sapagkat ikaw ay tapat, sapagkat ikaw ay Diyos ng higit pa. Kaya ngayon, tinatanggap namin ang higit pa sa kinikita namin ngayon, higit pa sa inaasahan namin, higit pa sa pinaniwalaan naming posible, higit pa sa kaya naming ilarawan. Dahil ikaw ang Diyos ng sobra-sobra, ikaw ang Diyos ng higit sa sapat, ikaw ang Diyos na nagpapakain sa libo-libo gamit ang ilang tinapay, ikaw ang Diyos na bumuhay ng patay, ikaw ang Diyos na kayang magbuhos ng milyon sa sinumang nananalig ng totoo. At kami iyon, Panginoon, kami ang mga nananalig, kami ang mga naniniwala, kami ang mga handa. Ama, ngayon ay pinipili naming magsalita ng may kapangyarihan. Pinipili naming ipahayag hindi ang problema kundi ang solusyon, hindi ang kakulangan kundi ang kasaganaan, hindi ang takot kundi ang pananampalataya, sapagkat alam naming sa bawat salitang binibigkas namin ay may buhay. At ngayon, binibigkas namin ang buhay, ang daloy, ang pagtaas, ang hindi inaasahang himala. Sa panahong ito, nilalagyan namin ng direksyon ang kayamanang paparating. Hindi ito para sa luho, hindi ito para sa yabang, hindi ito para sa pansariling kasiyahan lamang. Ito ay para sa misyon, para sa layunin, para sa katuparan ng iyong plano sa aming buhay. At naniniwala kami na kapag ang layunin ay mula sa iyo, ikaw mismo ang maglalaan. Ngayon, Panginoon, nakikita namin sa mata ng pananampalataya ang mga pagbabagong nangyayari na. Nakikita namin ang bank account na may malaking halagang hindi galing sa amin, kundi galing sa mga pabor na hindi namin kinita kundi tinanggap. Nakikita namin ang negosyong dati naming ikinahihiya, ngayon ay pinagpapala. Nakikita namin ang mga taong dating lumayo, ngayon ay bumabalik para tumulong. Nakikita namin ang mga proyekto na matagal na naming niluluhuran. Ngayon ay nabubuksan isa-isa. Nakikita namin ang aming sarili na bumabangon tuwing umaga na may kapayapaan dahil alam naming may dumarating na sagot. At hindi ito imahinasyon, ito ay pananampalatayang may laman dahil ikaw ang Diyos na nagsabing humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kaya ngayon, humihingi kami ng may buong pananalig. Hindi lang kami humihiling ng dagdag, Panginoon. Humihiling kami ng bukas na lang may magpadala, bukas na lang may pumasok, bukas na lang may milagro, bukas na lang may gumalaw, bukas na lang mabura ang utang, bukas na lang magbukas ang langit. At habang hinihintay namin ito, hindi kami titigil sa pananalig dahil alam naming hindi kami hinihiya ng Diyos. Hindi kami pinabayaan, hindi kami itinapon, hindi kami nilimot, kami ay tinitingnan ng langit ngayon mismo. Kami ay minamarkahan ng langit para sa kasaganaan. O Panginoon, sa bawat pangungusap na sinasambit ngayon, idinidikit namin ang aming puso sa iyong layunin. Binubuksan namin ang aming isipan para sa mga bagong ideya. Binubuksan namin ang aming puso para sa mga bagong oportunidad. Binubuksan namin ang aming espiritu para sa bagong antas ng pananampalataya. Sapagkat simula ngayon, hindi na kami lalakad na parang kapos. Lalakad kami na parang may tinatanggap. Lalakad kami na parang may inaasahang darating. Lalakad kami na may panloob na katiyakang hindi kami muling babalik sa dati. Hindi na. Ngayon, tinatanggap namin ang anointing ng yaman, ang anointing ng promosyon, ang anointing ng supernatural provision, ang anointing ng koneksyon, ang anointing ng overflow, at hindi kami matatakot dito. Hindi na namin tatanggihan ang yaman. Hindi na namin kukwestiyonin kung kami ba ay karapat-dapat. Tinanggap na namin, tinanggap na namin, tinanggap na namin.
Ngayon, Ama, habang papalapit kami sa pagtatapos ng panalangin ito, hindi namin ito tinatrato bilang katapusan. Sa halip, ito ang simula. Simula ng bagong panahon, simula ng panibagong kabanata, simula ng pagdaloy ng yaman na hindi pa namin kailanman nararanasan. At sa panimulang ito, binibigay namin sa iyo ang lahat. Binibigay namin ang bawat plano, bawat pangarap, bawat ideya, bawat kakulangan, bawat hinanakit, bawat tanong, bawat takot. Binibigay namin ito hindi dahil sumusuko kami, kundi dahil alam naming ikaw ang may pinakamagandang plano. Ikaw ang may pinakamabisang estratehiya. Ikaw ang may mga daan na hindi alam ng tao. Ikaw ang may mga susi sa mga pinto na matagal nang sarado. Kaya ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ito, inaangkin namin kami ay malaya na mula sa espiritu ng kakulangan. Inaangkin namin kami ay tinubos na mula sa sistemang nagpapabigat sa amin. Inaangkin namin kami ay inilalagay mo sa isang posisyon ng pabor. Inaangkin namin ang langit ay bukas na. Inaangkin naming ang yaman ay hindi na antala kundi tinutulak papunta sa amin ngayon. Inaangkin naming ang mga kamay namin ay magiging sisidlan ng biyaya. Inaangkin naming ang salita namin ay may kapangyarihang magpatawag ng kayamanan. Inaangkin naming ang isipan namin ay tahanan ng mga ideya na magdadala ng kita. Inaangkin naming ang puso namin ay puno ng pasasalamat dahil sa mga himalang isinusulat mo na sa kalendaryo ng aming buhay. At sa puntong ito, Panginoon, pinipili naming hindi lang humiling, kundi magpasalamat na. Salamat sa perang paparating. Salamat sa kontratang ipapasa. Salamat sa taong magpapadala ng tulong. Salamat sa negosyong biglang lalago. Salamat sa trabaho. Salamat sa bagong ideya. Salamat sa kliyente. Salamat sa regalo. Salamat sa bagong tirahan. Salamat sa mga araw na hindi na kami mangangamba. Salamat sa kapayapaang dumarating ngayon pa lang. Salamat sa lakas ng loob na muling sumubok. Salamat sa kagalingan hindi lang sa katawan kundi sa pag-iisip. Salamat sa bagong pagkakakilanlan. Kami ay pinagpala. Kami ay pinili. Kami ay nakatakdang yumaman. At Panginoon, hindi namin ito itatago. Isisigaw namin na ikaw ang may gawa. Ipapasa namin ang pagpapala. Ituturo namin ang panalangin ito sa iba. Dahil kung paano mo kami dinala rito, alam naming dadalhin mo rin ang iba. Kaya ngayon, sa huling sandaling ito ng panalangin, sinasabi namin ng may buong puso, may buong lakas, may buong pananalig, ang yaman ay dumadaloy na. Ang yaman ay gumagalaw na. Ang yaman ay sa amin na. Hindi na ito darating pa lang. Narito na ito. Narito na ito. Narito na ito. At tinatanggap namin ito ng may galak, pananampalataya at pananagutan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa sandaling ito matapos ang panalangin, may kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Ngunit hindi ito katahimikan ng kawalan. Ito ay katahimikan ng kumpirmasyon, sapagkat may nangyaring hindi nakikita, may pintuang bumukas, may kasunduan sa langit na naisara, may desisyong ginawa ang Diyos tungkol sa iyong buhay pinansyal. At ngayon, ang tanong ay ito, maniniwala ka ba na nangyari na? Maniniwala ka ba na hindi mo na kailangang kumatok pa sa parehong pinto? Maniniwala ka ba na habang nakikinig ka, ang yaman ay nakahanda ng dumaloy? Dahil kung nararamdaman mo sa puso mo ang kapayapaan, ang init, ang bigat na tila gumaan, yun na ang palatandaan, yun na ang mensahe, yun na ang sagot. Kaya ngayon, kung ikaw ay totoo sa panalangin ito, kung ramdam mo na may gumalaw, hayaan mong sabihin ko ito, nang direkta, ang biyaya ay hindi na darating pa lang. Ito ay nasa daan na, papalapit na, tumatawid na. At kapag dumating ito, darating ito ng buo, hindi tipid, hindi patak-patak, buo, siksik, liglig, umaapaw, dahil iyon ang estilo ng langit. Hindi ito nagbibigay para lang makaraos ka, nagbibigay ito para umapaw ka, para maging daluyan ka.
Kaya na ngayon, gusto kong itaas mo ang iyong pananampalataya. Itaas mo ang iyong inaasahan. Dahil ang Diyos ay hindi umaakto ayon sa maliit na panalangin. Siya ay tumutugon sa malaking pananalig. Ito ang oras na bumangon ka sa loob. Hindi na ikaw ang taong palaging nagkukulang. Hindi na ikaw ang taong palaging umaasa sa tira. Hindi na ikaw ang palaging nakakaramdam ng takot sa katapusan ng buwan. Simula ngayon, ikaw ay tagapagdala ng yaman. Ikaw ay pinili upang ipasa ang kasaganaan. Ikaw ay tagapagmana ng langit. At kung naniniwala ka sa buong panalangin ito, kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, kung tumulo ang luha mo, kung bumilis ang tibok ng puso mo, kung may katahimikan kang hindi mo maipaliwanag, iyon na ang kumpirmasyon. Ngayon, gawin mo ito sa pananampalataya. Isulat mo sa mga komento, ang aking biyaya ay narito na. Huwag mong isipin kung may makakabasa. Huwag mong isipin kung may makakakita. Ito ay para sa langit. Ito ay para sa iyo. Ito ay deklarasyon. Ito ay pananampalataya sa kilos. At kapag isinulat mo ito, inaangkin mo sa mundo ng Espiritu ang kayamanang inilaan sa iyo. Sabihin mo rin ito ng malakas, ako ay pinagpala na. Ang yaman ay dumadaloy na. Ang pinto ay bukas na. Ang langit ay kumikilos na. Ang Diyos ay tapat at hindi siya pumapalya. Ngayon, ramdamin mo ang bagong simula. Yakapin mo ito. Tumayo ka bilang bago. Lumakad ka bilang pinagpala. Magsalita ka bilang anak ng hari. Dahil totoo ito, ang iyong biyaya ay dumating na ngayon. Ngayong narinig mo na ang buong panalangin, gusto kong sabihin sa iyo, hindi ito ang wakas, ito ang simula, ito ang unang hakbang sa bagong yugto ng iyong buhay pinansyal. At kung naramdaman mong may nabago, totoo iyon. Hindi mo lang ito inisip, naranasan mo. Ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa iyo sa mismong oras na nagpasya kang manatili hanggang sa dulo. Kaya ngayon, gusto kong sabihin mo sa sarili mo, kahit pabulong lang, babalik ako bukas. Hahanap ako muli ng panalangin. Patuloy akong tatanggap. Hindi titigil ang langit sa pagbuhos, sapagkat ang panalangin ito ay hindi isang beses lang. Ito ay pintuang paulit-ulit mong pwedeng pasukan, at sa bawat balik mo, mas malaki ang daloy, mas malawak ang pagpapala. Kung sa panahong ito ay tumibok ang puso mo sa panibagong pananampalataya, kung naramdaman mong para sa iyo ito, gawin mo ang isang hakbang ng pananampalataya. Isulat mo sa mga komento, ang kayamanan ko ay dumadaloy na. Hindi ko ito titigilan. At habang ginagawa mo ito, iniimbitahan mong muli ang langit na kumilos. Hindi ito para sa likes, hindi ito para sa views, ito ay para sa deklarasyon. At ang langit ay tumutugon sa salitang may pananampalataya. Gusto rin kitang anyayahan sa susunod nating panalangin. Oo, may kasunod pa ito. Hindi dito nagtatapos ang biyaya. Sa susunod na panalangin, tatalakayin natin kung paano ipaglaban sa Espiritu ang mga kita na hinaharangan ng mga di nakikitang pader. Kaya isubscribe mo ang channel na ito, hindi bilang tagahanga, kundi bilang kabahagi sa komunidad ng pananampalataya. Dahil bawat araw, may bagong himala. Bawat panalangin, may bagong galaw ang langit. At hindi mo ito gustong mamiss. Kaya pindutin mo ang bell icon para sa mga abiso, hindi para sa notifikasyon, kundi para sa direksyon mula sa langit. Ngayong tapos na ang panalangin, huwag mong hayaang bumalik ka sa dati. Magsimula ka ng bago. Mag-isip ka bilang pinagpala. Magdesisyon ka bilang mayaman. Kumilos ka bilang may layunin, at kung darating ang takot, bumalik ka rito, pakinggan mo ulit, paulit-ulit kung kailangan, dahil bawat pakikinig ay pagtatanim, at bawat pagtatanim ay may ani, at ang ani mo ay paparating na. Kung may oras ka pa, balikan mo rin ang huling panalangin natin, iyong tungkol sa pagputol ng utang at kahirapan. Doon mo makikita kung paanong ang Diyos ay tapat sa mga umiiyak sa Kanya.
Kung gusto mong ipagpatuloy ang iyong paglalakbay, i-click mo ang suggested video na nasa screen ngayon. Isa itong hakbang pasulong, isang susunod na yugto, isang pagpapatuloy ng himala. Salamat sa iyong pagtitiwala, salamat sa iyong pananampalataya, salamat sa iyong puso, at tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Bawat panalangin dito ay ginagawa naming may apoy ng Espiritu. Bawat salita ay may layunin. Bawat himig ng musika ay may dalang kapayapaan. Kaya bumalik ka bukas. Bumalik ka palagi. Kami ay narito. Ako ay narito. At higit sa lahat, ang Diyos ay naroon, naghihintay na muli kang tumanggap. At sa huling sandali ng video na ito, itaas mo ang iyong kamay. Kung kaya mo, ilagay mo sa puso mo at sabing tahimik o malakas, "Salamat Panginoon, tinanggap ko na bago na ako. At simula ngayon, ako ay tagapagmana ng kayamanan ng langit. Ito na ang oras. Huminga ka ng malalim, pumikit ka sandali, ramdamin mo ang bagong simula, ramdamin mo ang kapayapaan. Ramdamin mo ang kayamanang bumabalot sa iyo ngayon pa lang. Dahil oo, ikaw ay pinagpala na.